Magandang araw po. Ako po si Sonia Soto. Ito po ang So to Speak. Napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito dahil isda sa besa at kabuhayan ng milyon-milyong Pilipinong nakaasa sa pangisdaan ng ating paksa ngayong araw. Kamakailan lamang nagmarcha sa Menjola ang mga mangingisda mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon. At alam niyo ba ang kanilang panawagan? Protektahan ang municipal waters, itigil ang mga proyektong sumisira sa kanilang kabuhayan, tiyakin na may kinabukasan pa ang sektor ng pangisdaan. Pero ang tanong ng marami marahil, totoo bang nanganganib ang maliliit na mangingisda sa ating bansa? Anong epekto nito sa ating lahat? At syempre, higit sa lahat, ang palaging tinatanong ngayon, dahil sawa na daw sa bad news, kailangan meron naman good news. Meron bang solusyon na inihahapag ang sektor ng mangingisda sa pamahalaan tungkol dito sa problemang ito? Upang masagot natin itong mga tanong ng marami, makakasama natin ngayon si Kap Pablo Rosales, Pangulo ng Pangisda Pilipinas. Magandang araw ka, Pablo, ka Pabs, at welcome sa So to Speak. Bumati ka muna sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Magandang araw din ka Sonia, no? At binabati kami ng magandang araw din sa ating mga tagapakinig at sa lalo higit sa mga mangingisdang patuloy na naghahanap buhay sa ngayon. Thank you very much. Alam ko, busy-busy kayo sa inyong kampanya. Katatapos lamang ng inyong mga pagkilos at parang wala naman kayong balak din tumigil ka, Pablo. So, ngayong araw na ito, bago natin puntahan yung mga isyong dala-dala ninyo dun sa inyong mga marcha sa Menjola, interesado ang marami kung ano yung background mo. Sa wari ko, interesado malaman ng mga tao kung nakakisdan mo ba ang pangingisda, Kapabs? Oh, ako talaga ay lumaki sa tabing dagat at ang aking tatay at nanay ay nagtutulong na nangingisda. At 7 taon pa lang ako ay sinasama na ako sa laot ng aking tatay sa pangingisda. Ang gamit pa lang namin noon, disagwan. Kaya napaka-aga kong na-expose sa usapin ng pangingisda at sa usapin ng kalagayan ng ating pangisdaan. Bilang isang mangingisda, Kapabs, noon bang maliit ka o nung lumaki ka na, doon mo napansin na may seryosong problema ang kinakaharap sektor? Tama po kasi yun nga ang gamit nga ng tatay ko disagwan hanggang sa lumaki ako nagsimula kaming mangisda sa Samar. Tapos mula doon sa Samar dahil sa matinding kahirapan dahil disagwan lang nag-interest ang aking mga magulang na lumuwas sa Manila upang maghanap ng ikabubuhay o kaya naman susubukan ang balitang sa Manila daw ang pera pinapala at saka pinipiko. Kaya kami ay naobliga na tapos ang ganda raw ng mga ilaw sa Manila kung kaya nagsumikap iniwan ang aming bahay. Sa totoo lang wala naman kasi ano rin kami nagkakaingin eh. Pero yung lupang kinakaingin namin pag hindi kami nakapangisda, hindi rin naman amin yun. Kaya parang ang tanging naiwan namin yung aming barong-barong na nasa tabing dagat. Kaya naglakbay kami papunta rito sa Luzon. At ang unang dinatna naming lugar ay ang Cavite sa Binakayan. Tapos ang aming kagyat ding hanap buhay pala doon, nagsimula kaming ako, personal, naglinis ng jeep. Tapos naging tagahango ng tahong at talaba at arusip o yung sinatawag nating seaweeds nung period na yon 1969 yung period na yon. Oo, 1969 kaya napakahaba na pala ng iyong paglalakbay pagdating diyan sa pangingisda at iba't iba pa na mga hanap buhay upang buhayin ang sarili at ang pamilya. Pero kailan ka naging organisador at leader ng sektor ng mangingisda? nagsimula kasi ang aking mas malalim na engagement sa ating pangisdaan noong nasa Bataan na kami. Simula sa Cavite, lumipat kami sa Bataan. Mhm. At mula sa Bataan, ang aming naging buhay uli, pangingisda.
Sa baybayin ng Maribeles, doon kami naging nanirahan at nagsimulang magpundar ng bangka. At unti-unting nasundan ang mga pangyayari sa ating pangisdaan hanggang sa mayroong organisasyon ng mga mangisda na lumapit sa amin at tinanong kami ano ba ang tingin namin sa kalagayan ng pangisdaan. Siyempre ang sabi ko kagad, paunti ng paunti ang nahuhuli ng mga mangisda habang dumadami naman ang mga gumagamit ng mapanirang paraan ng pangisda sa ating karagatan, partikular sa Manila Bay. At ang Manila Bay noon ay napakasagana hanggang sa unti-unti na itong nasira, unti-unti na itong lumiliit ang huli namin at hanggang sa ang pangingisda namin dati na umaabot lang ng 3 oras, inaabot na kami ng maghapon. At minsan, dumadayo pa para maging 2 araw o 2 gabi sa laot para lang makapag-uwi ng isda sa ating pangisdaan. Kapabs, salamat at kinuwento mo yung background mo. Kapabs, pwede mo bang bigyan kami ng maiksing background lang tungkol sa Pangisda Pilipinas na pinamumunuan mo kasama ng ibang mga leader ng inyong sektor? Ang Pangisda Pilipinas ay formal na nilaunch noong 1998. June 10 siya, nilaunch ito bilang isang pambansang pagsisikap ng Pangisda Pilipinas. Pero bago ito ay bahagi ang mga organisasyon at leader ng mga isda tulad ko ng isang pambansang organisasyon din na nagpasya kami na humiwalay at magtayo ng sarili. At mula dyan, ang aming paninindigan ay palawakin ang organisasyon ng mga isda at ipagpatuloy ang paglaban tungkol sa pangmatagalang kabuhayan at tunay na rehabilitasyon ng ating pangisdaan dahil naniniwala ang pangisda na hindi naman matatapos ang mamamayang umaasa sa likas yaman ng ating karagatan at ang ating karagatan ay may katapusan ang laman. Dahil ang mga nabubuhay dyan ay namamatay, lalo na kapag pinatay ang mga nanay at pinatay ang mga anak. Wala nang magiging nanay, wala nang mga anak. Kaya nagpasya kami na palawakin ang organisasyon, pagkaisahin ang mga mangingisda na ipagtanggol ang ating pangisdaan para sa mangingisda at para sa pagkain ng sambayanan. Napakadakila ng objective ng inyong organisasyon at mula noong 1998 hanggang ngayon hindi pa kayo tumitigil. Interesado kami, Kapabs, kasi nitong mga nakarang araw, nasundan ko yung inyong protesta. So nabasa ko yung mga statements, napanood ko rin at napakinggan yung sa balita. In fact, si LTV36 lumabas din ang balita kaugnay ng inyong protesta sa Malacanang, sa Menjola, no? Yung inyong protesta. Ano yung mensahe na nais niyong makarating sa Pangulo o sa pamahalaan? Bakit kayo nagprotesta at kumatok sa tarangkahan ng palasyo? Pinagpasyahan namin na ihatid na yung aming karaingan at demanda sa Menjola. Una, wala na kaming pag-asa doon sa dalawang kapulungan na nag-aaway at nagtutulakan na lang kaya nga isa-isa hinatid namin dito sa Malacanang. Gusto namin iparating kay Presidente na dapat nang lutasin ang suliranin at krisis ng ating pangisdaan, dapat nang lutasin ang kagutuman na malawak ng nararanasan ng mga mangisda, dapat nang bigyan ng sapat ng maayos na programa ang mangisda para paunlarin niya ang kanyang kabuhayan, paunlarin niya ang kanyang pangisdaan, at dapat na ring itigil ang tuloy-tuloy na pagwasak sa ating pangisdaan. Maraming bagay ang aming inihatid doon. Hinatid namin ang illegal na paraan ng pangisda. Hinatid namin na dapat itigil na ito. Sinabi rin namin dapat nang ihinto ang minsan ay pinahinto niyang reklamasyon sa Manila Bay. Pero ngayon nag-ooperate na uli ang 3 na malalaking reklamasyon mula matapos niyang ipatigil. Ganong malinaw naman ang sabi at findings ng DNR na makakasira at ito ang nagresulta ng malawakang pagbaha sa Central Luzon, Metro Manila at Southern Tagalog. Pero ngayon hinahayaang mag-operate itong mga reclamation na ito. Ang ano namin, dapat ng pumosisyon at magpasya ang presidente ng Pilipinas kaugnay ng mga usaping ito.
At hindi na dapat nagpapatumpik-tumpik at dapat lahat ng sumisira sa ating pangisdaan at kalikasan dapat ihinto at palitan ng isang programang magtataguyod ng rehabilitasyon at tunay na pagpapaunlad sa mangisda at sa ating pangisdaan. Yung reklamasyon, nagdulot pa nga ng malalaking pagbaha, no? Hindi ba't napakaraming nawaldas na pera na kurakot pagdating sa Tama. flood control, di ba? Pagkatapos ang tindi ng epekto ng krisis pang-ekonomiya, bakit nangyayari yung reclamation? Yung mga nanunungkulan sa pamahalaan, hindi nila yan alam o alam nila pero mas kiling sila doon sa mga nakikinabang sa reclamation dahil sabihin na natin personal silang nakikinabang doon. Ganun ba yun? Pakipaliwanag mo nga kasi ang hirap ng unawain kung bakit umaabot sa ganyan ang sitwasyon. Totoo yun kasi sa amin, ang immediate na impact sa amin, yung pagkaitan kami ng halos, kung hindi titigil, pagkaitan kami ng halos 26,000 hectares na karagatan na gagawin nilang lupa. Ngayon, mula nung magsimula sila noong 2019 hanggang ngayon, ay nakakasampung-libong mahigit na sila na natambakan ng lupa na mula sa dating dagat. Ang immediate na epekto nun sa amin, nawalan kami ng lugar pangisdaan. At nagpapatuloy ang displacement sa mga komunidad sa baybayin ng mga mangisda dahil sagabal sila sa ginagawang reclamation, partikular sa Bataan, sa Cavite at sa iba pang area. Kaya may mga demolisyon, may mga relocation na kung saan ang mga mangisda ilinalayo sa tabing dagat. Kaugnay naman nung bakit ba nagsalita na nga ang US Embassy, nagsalita na ang CBCP, nagsalita na ang mga malalaking institusyon na nakakaepekto itong reklamasyon na to at mismong sa bibig mismo ng DNR, sabi nila kapag hindi nahinto at hindi na i-correct ang reclamation, mamamatay ang ating Manila Bay at mamamatay ang kabuhayan at mga ari-arian sa paligid nito. Ang isang alam namin, ito ay ang malalaking korporasyon na naandyan. Halimbawa, pangalanan natin yung San Miguel Corporation na pag-aari ni Ramon Ang na mayroong 3,000 hektarya na nire-reclaim doon sa Bulacan para pagtayuan ng airport. Habang mayroong 700 hektarya ang nasa harapan ng Pasay na ngayon ay extension ng MOA at saka ng Solar City. Itong mga areang ito ay dating pinangangapaan, dating pinangingisdaan, at dating nagiging malayang daluyan ng tubig mula sa kabundukan, ngayon ay barado na, ngayon ay sarado na, kung kaya konting ulan lang, umaapaw ang tubig sa Bulacan, sa Central Luzon, umaapaw ang tubig sa Metro Manila, ganon din sa area ng Cavite. Malaking epekto. Tingin namin may malaking kita dito. May malaking hatian o bayaran para magpatuloy ang reklamasyon sa kabila ng maraming namamatay, maraming nawalan ng kabuhayan, maraming nawalan ng tahanan, kaya nagpapatuloy pa rin. Ito yung aming tingin na kailangan kaya sabi namin, tama naman na. Ang reclamation ay isang proyekto na nakakapinsala at ang makikinabang lamang naman talaga nito yung malalaking kapitalista at malalaking korporasyon na nasa real estate at magkakaroon ng access doon sa mga lupang itinambak sa karagatan ng Manila Bay. Napakinggan ko yung ilang mga interviews mo sa radyo, pati na yung statement ninyo nabasa ko. Meron din placard dun sa inyong mga protesta, nakalagay, atin ang 15. Pakipaliwanag mo nga sa mga hindi pamilyar dito sa atin ang 15. Ano ang tinutukoy ninyo? Ako, initially, ang tingin ko, ang tinutukoy nyo dito, yung 15-kilometer municipal waters. Pero syempre, yung ordinaryong mamamayan, hindi nila masyadong naiintindihan pa itong atin ang 15 referring to the 15-kilometer municipal waters. Kasi hindi ba dapat ang mga mayor ng mga LGUs na affected, sila yung number 1 na kakampi nyo dito?
'di ba? Sila yung number one na dapat na nananawagan nito. Hindi kayo lang, kundi kasama dapat sila, hindi ba? Pakipaliwanag mo nga bakit ito yung parang isang matunog na ipinaglalaban ninyo, Kapaps. Nung una, hinawakan din namin ang slogan na yan na atin ang 15. Mula din sa paglitaw na atin ang WPS. Mga ganun yan, di ba? Mhm. Atin ang West Philippine Sea, atin ang Mm. 15. Parang sa amin nung ano namin na parang naghanap kami ng iba pang mga slogans na pwedeng magtahi doon sa usaping yun. Mhm. Mm. Na kaya ang sa Pangisda Pilipinas, ang panawagan namin 15 kilometro para sa tao, hindi sa negosyo. Ibig sabihin, Mhm. pumapasok doon ang usapin ng commercial fishing na business ang atake. Pumapasok doon ang mga reclamation at saka mga conversion ng mga resort, mga baybaying dagat para sa negosyo. Kaya sa amin, ganun namin pinapackage ang 15 kilometro. Tama yon, ang 15 kilometros ay nakasulat sa Fisheries Code of the Philippines at Mhm. nakasulat din sa Local Government Code ng Local Government Code na jurisdiction ng LGU ang 15 kilometros bilang territorial water niya. Pero kailangan niyang maggawa ng ordinansa. Sa kalagayang ito, ang 15 kilometros natin ay inaatake ng commercial fishing ngayon kasi 1998 nung maisulat sa batas na ang 15 kilometros ay may preferential na karapatan na gumamit lamang dito ay ang maliliit na mangingisda na below 3 gross tons ang bigat ng Mhm. kanyang para ng pangisda. Dito, idiniklara din na ang commercial fishing ay dapat nasa labas ng 15 kilometro mula sa salpukan ng alon. Ibig sabihin, papunta sila sa laot. Ang dahilan ng pagkakaroon ng ganitong batas ay ang study na ang pagkaubos ng isda sa 15 kilometros ay resulta ng commercial na paraan ng pangisda. Kaya ginanon, dinilinate ang municipal water at saka yung commercial water. Pero ngayon, ito kami, nakasalang ang usapin ng 15 kilometros sa isang korte. Nanalo na ang Mercedar Corporation, Commercial Fishing Corporation Mhm. sa Malabon Trial Court at ngayon nakaakyat sa Korte Suprema at ang Korte Suprema inuphold yung decision ng Malabon Trial Court bilang panalo ng Mercedar. First division ito. Kaya ang tindig din namin, hindi pa siya final na decision kasi first division pa lang. At ang masagwa pa kaso niya itong mayroon na namang bagong kaso ang commercial na itinutulak para sabihing unconstitutional ang provisions ng Fisheries Code na ipinapatupad ng DA-BIPAR sa 15 kilometers. Kaya bibig sabihin unti-unting binabawi yung nakasulat sa batas na ang 15 kilometros ay dapat para sa maliit na mangisda, unti-unting ipinagkakaloob na muli ng korte sa mga commercial na paraan ng pangisda ang municipal water. Sabi nga namin, isa itong pagtatraidor kasi hindi kumibo ang BIPAR at DA habang nakasampa sa korte ang kaso ng Mercedar. At ngayon, wala pa rin silang kibo habang alam naman nila na may kasong isinasampa yung Irma Fishing Corporation. Ito yung sitwasyon ng mga mangisda. Kaya ang papel ng ang papel ng presidente ay napakalaki. Hindi dapat bulag, hindi dapat bingi. Napakaingay na ng mamamayan at ng mangisda tungkol sa usaping ito, pero hindi siya kumikibo. Hindi siya nagsasalita. Malawakan na ba ito? Ibig ko sabihin, parang sa wari ko, napakarami na nawalang 15-kilometer municipal waters para sa maliliit na mangingisda. Meron pa ba kayong isasalba na 15-kilometer municipal waters? Yun bang mga nangyari na? Kaya pa bang ma-reverse at maibalik? Matanggal itong mga kung sino man itong mga gumagamit nito para kayo naman ang makinabang. Ang pangisda hindi nawawala ng pag-asa, no, na dapat ang karagatan natin medyo malawak pa naman at ang mga irreversible na project ay gamitin
kung mapapahinto ng tuluyan, gamitin sa kung paano papanumbalikin ang likas na yaman ng ating pangisdaan. Halimbawa, maraming bakawanan ang pinatay dahil Mhm. lamang sa reclamation. Ang bakawanan ay part ng pagre-rehabilitate ng sistema ng ating pangisdaan. Mhm. Ibalik sa ganung klase ng ating mga yung mga irreversible na, halimbawa reclamation sa Manila Bay, gawin himpilan ng rehabilitasyon. At Mhm. magtukoy din diyan ng ang mangingisda na pinapalayas, tinatanggalan ng tahanan, bakit hindi bigyan ng papel ang mga mangingisda para sa rehabilitation at bigyan ng settlement malapit doon sa dagat na kanyang i-rehabilitate. Tingin namin at ang commercial na paraan ng pangingisda, dapat hindi naman namin sila pinahihinto eh. Sabi nga namin, doon lang kayo, saan kayo ilinagay ayon sa batas. Huwag nyo nang kunin yung ibinigay naman na sa amin na resulta din naman ng kagagawan ninyo kaya napunta sa amin. Yung Mhm. pagsira ninyo sa kasaysayan ng ating municipal water ay binigay lang sa amin para pangalagaan at pakinabangan naman ng maraming mamamayan na higit na nakararami yung maliliit na mga isda. Yun, parang kailangan lang tingin ko isang pamahalaan na ang puso ay makakalikasan. Ang Mhm. puso ay para sa tagapaglikha ng pagkain. Ang puso ay para sa tagapangalaga ng ating likas na kayamanan. Huwag yung ang puso ay para sa pansarili at kampi-kampi at namamanginoon sa ilan, kung kaya ang lahat ng ginagawa ay patungkol doon sa paano ipagtatanggol ang kanilang Panginoon at paano rin nila ipagtanggol ang kanilang mga interes. Oo, narinig ko yung salitang Panginoon sa iyo at yung parang itong mga nanunungkulan ay mas kinakampihan pa, no, yung mga may-ari ng malalaking commercial fishing vessels. Can you name a few, Kapabs? Kasi itong mga nakikinig na kabataan sa atin, I am sure, interesado silang malaman. Sino ba itong mga may-ari nitong malalaking commercial fishing vessels na nakakaperwisyo dun sa kabuhayan ng maliliit na mangingisda na iyong kinakatawan ngayon? Para lang magkaroon ng ideya, baka konektado kasi ito dun sa mga nanunungkulan sa Kongreso, sa Senado, at maging sa local governments. Ang isa kaagad na korporasyon na madaling makilala, madaling makita, yung may-ari ng Fisher Mall. Ang may-ari Mhm. ng Fisher Mall ay mga Del Rosario na taga Malabon. Ang Mhm. kanilang yaman ay nagmula sa likas na yaman ng ating karagatan at umapaw na mula sa barko, mula sa dagat, na sumampa sa barko ngayon ay nasa komersyo na. Mayroon na Mhm. silang ilang malalaking mall o Fisher Mall. Mhm. Pangalawa, ang isang nakikita rin natin na koneksyon nitong mga ito, ang ating DA Secretary ay fishing magnet. Siya ang chairperson o maituturing na may-ari ng Prabel. Siya Mhm. ngayon ang DA Secretary. Ang Prabel ang pinakamatandang korporasyon sa pangisdaan na nagsimula sa maliit, tumungo sa malaki at ngayon pagkalaki-laki na at lalong lumalaki dahil sa presensya ni Chu Laurel sa DA na ngayon ay pumasok din ang importasyon at ang mga batas na nananalo ang commercial nang hindi sila kumikibo. Napakadaling unawain, madaling makita ang interes mismo na namumutawi sa DA at BIPAR ay interes ng kapitalista at korporasyon sa ating pangisdaan. Yung linya ng guhit na yon ay madaling makita. Ang mga Del Rosario at ang iba pang yung mga TAN at iba pang mga commercial fishers na ngayon ay nagpipilit na bawiin ang ating municipal water ay mga kapitalistang siyang dahilan ng pagkasira at pagkaubos ng mabilis ng ating isda sa ating karagatan. At siyempre mayroon silang backer. Ang backer Mhm. nila ngayon ay ang DA na siyang isa sa pinakamayamang commercial fishing sa buong Pilipinas. Ano yon? Ang Sino DA yon? Secretary, si Jose Chu Laurel, ang DA Mhm. Secretary Mhm. sa kasalukuyan. Parang conflict of interest yun, ano? Di ba? Kung Ako, ako tingin nanunungkulan ko, ka tapos ikaw din ang may-ari ng ano ng malalaking commercial fishing vessels, medyo
talagang ang laki ng problema na pwedeng idulot nito, no? At maganda kasi na nabanggit mo dahil kailangan ngayon, di ba, ang panawagan ngayon sa gobyerno, maging transparent, Mm-mm. maging accountable kasi wala na eh. Wasak na yung image ng pamahalaan dahil dito sa mga kaliwat kanan na korupsyon na nagaganap. Kanya ang panawagan ngayon ng taong bayan, ng napakarami nananawagan nito, yung transparency, accountability, no? Ngayon, parang lumilinaw dito sa iyong mga sinasabi, maging sa sektor ng pangisdaan, ang laki talaga din ng problema ng conflict of interest ng mga nanunungkulan sa pamahalaan at yung may-ari, no, yung pagmamay-ari ng malalaking commercial fishing vessels, kita yung ano, no, yung problema. Ngayon, pag ako namimili sa nagro-grocery, nakikita ko yung Frabel, yung mga ano, yung mga tinda nila, yung mga bangus, mga ganyan, may tinapang bangus, may daing na bangus, boneless, etc. Meron din ibang klaseng isda naman, pero tama ka. Napakalaki nga nitong Frabel na ito, no? Gusto kong malaman, may epekto ba itong nangyayaring ito sa supply ng isda at sa presyo ng isda sa palengke? Papaano naapektuhan ang supply ng isda at presyo ng isda sa palengke? Kasi ang hirap isipin para sa ordinaryong mamamayang Pilipino na kapag siya'y kakain, hindi siya makakatikim ng isda man lang, kahit isang Tama. beses man lang, isang linggo. Yung usapin ng ating lokal na produksyon talaga ay humihina, no? Dahil mayroon yan datos na lumabas na 45 million kilos kada taon ang nawawala, no? Na dahil doon sa paggamit at pagkasira ng paggamit ng mapanirang paraan ng pangisda. At yung mga reclamation din ay nakakaepekto. Ibig lang sabihin, ang kagyat na tanong namin, ano ang solusyon ng DA, BIPAR o ng gobyerno sa ganitong pagliit ng volume ng nahuhuli? Pareho kasi, maliit ang volume na nahuhuli ng municipal fishing ng mga artisano at saka ng mga komersyal. Kaya nga ang komersyal pilit na pumupunta sa municipal dahil yung mga municipal, maliliit lang ang paraan ng panghuli nila. Ang isda ay hindi halos, ibig sabihin, hindi naman umuunlad ang kakayanan ng municipal na palakasin ang kanilang paraan ng paghuli. Kung kaya ang nasisilip ng komersyal, kunin yung isda doon sa municipal water. O ngayon, ang ibang solusyon ng DA ay pagka lagi na may projection ng kakapusan, kung kaya ang solusyon dapat ay mag-import para hindi magkaroon ng kakapusan sa ating mga pamilihan. Ang ibig lang sabihin nito, mas ginugusto pa na mag-import kumpara sa suportahan ang maliliit na mangisda at maglagay ng mga programa para mapabilis ang pagpapanumbalik ng ating likas na yaman sa ating karagatan para masuplayan natin ang merkado natin. Tingin tuloy namin, mahirap kumita kapag mag-invest sa rehabilitation ang gobyerno. Mas madaling kumita kapag ang mga metriko tonelada ang ini-import galing sa Vietnam, galing sa Thailand, galing sa Taiwan at China, pasok dito sa atin para sa ang madaling kumita ang gobyerno at ang mga kapitalista sa importasyon. Parang ang problema, hindi naman nasusunod ang pangako nila na bababa dapat ang presyo kapag may importasyon. Hindi eh. Ang galunggong natin na sariwa na Oo. nagkakahalaga ng 150 ay mas mataas, halos kasing taas na rin ang frozen na galunggong na galing sa China o galing sa ibang bansa. Totoo, Ibig totoo sabihin, yan. hindi na totoo ang layunin nila na kaya mag-import dahil gustong ibaba ang presyo. Hindi. Bagkos pinapatay nila ang lokal na mangingisda dahil doon sa competition sa pagitan ng mga imported na isda. Halos lahat, 99% ng import na isda mayroon ang Pilipinas. Hindi lang natin na-explore dahil hindi naman pinauundad ng gobyerno ang kakayanan ng maliliit na mangingisda na makuha natin ang likas na kayamanan na mayroon pa sa ating karagatan.
Kapabs, meron kasing mga tumutuligsa doon sa inyong mga panawagan, no? Masyado daw kayong kontra sa development. Kasi yun daw mga ginagawa tulad halimbawa ng reclamation, tapos meron pa yatang offshore mining, no? Na tinatawag na akala ko ang mining sa bundok lang, no? Pero meron palang offshore mining sa karagatan. Hindi ko o offshore mining na may epekto sa karagatan. Yun daw mga ginagawang mga proyektong ito ay para sa development ng kabuuan. Masyado daw kayong counter-development. Anong masasabi mo dito, Kapabs? Lagi namin sinasabi na hindi kami kontra sa pag-unlad. Una lagi ay dapat ang pag-unlad ay sa kapakinabangan ng lahat at nagmiminti na ng kaayusan ng ating kalikasan. Hindi totoong pag-unlad ng buong bayan at pakinabang ng maraming Pilipino ang reklamasyon. Dahil ang pinatay mo ay ang malawak na kayamanan na galing sa likas na yaman, nagsinira mo ay marami ang naapektuhan. Habang pag natapos mo na ang project, ang makaka-access lamang diyan yung kapitalista at yung mga iba pang may kaya na pwedeng magamit ang pag-unlad na yon para sa kanilang trabaho, kung magkakapagtrabaho man o kaya naman mayroon silang kakayanan na magliwaliw doon sa mga lugar na kung saan itatayo diyan yung casino, yung mga golf courses, tatayo yung mga hotel at iba pa. Sa amin hindi ho kami tutol sa pag-unlad. Halimbawa, paano mo masasabihing pag-unlad ang black sand mining na nangyayari ngayon sa Lingayen Gold? Paano mo sasabihing pag-unlad ang pagguho ng mga baybayin sa San Narciso, San Felipe dahil kinukuha ang buhangin, hinahakot patungo sa New Manila International Airport para sa reklamasyon ni Ramon Ang. Gumuguho ang baybayin, gumuguho ang mga kabahayan at saka yung ating likas na kayamanan ay pinakikinabangan ng dayuhan. Hindi naman mayroon ba tayong processing plant ng black sand mining sa Pilipinas? Kinukuha yung ating mga buhangin, yung ating mga magnetite sand sa Lingayen Gold at dinadala sa ibang bansa para maging raw materials ng gamit nila sa iba pang mga pang-industriya. Ang winasak noon, yung tirahan ng isda, pinalalim ang dagat na pinagkunan ng black sand at saka magnetite sand at saka yung seabed quarry habang nagkakaroon ng erosion, ang naapektuhan yung mga komunidad natin. Ano ang solusyon nila? Wala. Ang sinasabi lang nila, pagka umangat kayo, una ang binabanggit pa ay government property naman ang matabing dagat. May kulang o depektibo ang implementasyon o ang mga proseso. Pwede mo bang ipaliwanag sa ating mga tagapakinig at tagapanood kung kulang ba ang batas, depektibo ang batas, o kulang ang implementasyon ng batas? Paano ba? Kami sa pangisdaan may maraming nakasulat na mga batas na tingin namin pag sinundan mo, basahin mo ang laman ng batas ay maaaring magprotekta sa interes ng pangisdaan. Magprotekta sa interes ng mangingisda. Magprotekta at magbigay ng pagkakataong paundarin ng ating industriya. Ang problema natin, hindi yun ang disenyo ng utak ng mga tagapagpatupad ng batas. Ang sa kanila ay parang talagang tama, law enforcement, yung pag-i-enforce ng buong kahulugan ng batas para sa tunay na gustong puntahan ay hindi ginagawa. Kaya nga sinasabi namin, napakarami ng batas na naandyan, ang kulang ay pagpapatupad at yung totoong tagapagpatupad na ang interes ay makakalikasan at makamangisda. Kaya, halimbawa, ang Fisheries Code of the Philippines, simpleng 15 kilometers lang na ibinibigay para sa maliit na mangisda at sinasabi na ipatupad lamang ang batas, huwag papasukin ang commercial fishing, hindi maipatupad. Marami ang mga area ngayon na kahit hindi pa final and executory ang decision ng Mercidar, ay pinapasok na ng mga commercial fishing ang mga municipal water. Kahit na nga nagtatanggol ang mga LGU, kaya lang hindi masustain. Mas sustain ang pagpasok ng mga malaking commercial doon sa mga area na kung saan nila gustong pumunta at pumasok. May mga batas para sa mining.
Pero hinahayaan lang din. Parang sa amin hindi na ito usapin ng usapin na ito ng sino ba talaga ang dapat na tagapagpatupad ng batas. Ano ba dapat ang prinsipyong daladala ng implementor ng batas? At kahit na yung batas nagsasabi ng maganda para sa sektor, ay hindi naman ipinatupad yung kahulugan ng magandang provision sa loob ng batas para sa sektor. Kaya malaki ang problema natin usapin ng implementasyon ng batas. Tatanungin kita bilang leader ng pangisda, kung kayo ang masusunod, ano ba ang dapat na hakbang na gawin ng gobyerno para sa sektor ng pangisdaan? Pwede kang magbigay ng tatlong mahalagang hakbang kung kayo ang masusunod na dapat gawin ng gobyerno. Una, kung ang sagot sa katanungan ay ang kasalukuyang kalagayan ng ating pangisdaan. Una, dapat ihinto ang reclamation project. Sa Okay. halip ay i-rehabilitate ang ating pangisdaan. Pangalawa ay ihinto na rin, sumunod lang sana ang commercial fishing kung saan sila nandun at i-regulate ang paggamit ng paraan ng pangingisda. Hindi namin sinasabing huminto sila. Mayroon naman kayong kakayanang doon kayo sa malayo, doon kayo sa malayo. At sa totoo lang, nandoon ang mga isda na galing sa tabi na lumalaot kapag lumalaki na. Yung pangalawa, yun yung mga una. Tapos ihinto yung malawakang pagsira sa ating lugar pangisdaan tulad ng mga mining, seabed quarry, mga offshore mining. Sa halip ay ayusin ang mga tabing dagat, protektahan at itanim ang mga dating mga kaayusan dyan, yung mga punong kahoy na naandyan, yung bakawan na naandyan. Dapat ibalik natin ang dating kaanyuan, ang dating kalikasan ng ating pangisdaan para manumbalik ng unti-unti. Ang likas na yaman sa karagatan, hindi mo naman pinapakain eh. Alagaan mo lang yung tirahan nila, wag mo lang wasakin ang kanilang daigdig, ay babalik sila ng kusa. Hindi mo kailangang ibig sabihin lang, alagaan lang, balikan lang itigil lang ang lahat ng mapangwasak. Dahil ito naman ay kayang itigil dahil tao lang naman ang gumawa ng mga ito, ng mga proyektong ito, ay mga tao lang naman yan na nasa gobyerno na mayroong interest, kaya ini-implement ng pilit. Kaya kung kami, ganun lang kasimple yun. Tapos protektahan, tulungan nyo maliit na mangisda. Ang maliit na mangisda na may 2.3 million ngayon, ayon sa rehistrasyon ng DA, ay siyang nakakalat sa buong bansa. Habang ang mga commercial fishing nakakonsentra sa Malabon at sa Nabotas at sa ilang area sa Mindanao. Dapat ito ang tulungan natin. Yung yaman at kakayanan ng maliit na mangingisda ay dapat paunlarin at tiyakin na gumagamit ng matalinong paraan ng pangingisda ang lahat ng mga mangingisda at tumutulong dapat sa pagre-rehabilitate ng ating likas na kayamanan, partikular sa ating lugar pangingisdaan. Itigil na. Halimbawa, isa rin mapangwasak itong ating pamahalaan na naglulunsad ng mga war exercises. Tapos pinahihinto ang mga mangingisda ni hindi nga binibigyan ng kung anumang tulong habang nakahinto, habang tuloy-tuloy na winawasak ang ating karagatan dahil mga live ammunition ang ginagamit nila sa kanilang pagsasanay militar sa karagatan ng Pilipinas. Dito sa Central Luzon, particular na sa Zambales, apektado din siyempre yung mga mangingisda doon sa nangyayari na agresibong presensya ng China, hindi ba? So, marami ba yung mga mangingisdang apektado doon sa lugar na yon? Marami ang takot ng pumunta. Dati kasi malaya silang nakakapangisda sa West Philippine Sea. Sa Baho di Masinloc, malaya silang nakakapangisda. Pero ang kwento kapag nandun kami, yung Pangisda Pilipinas, mayroon kasi tayong chapter dyan sa Zambales, no? Nagkikwento sila na nagsimula itong gulong ito mula nung maging aktibong mag-claim ang Pilipinas sa kanyang panalo sa international tribunal na ang West Philippine Sea ay pangunahing ipinagkaloob na ang pangangasiwa at pangangalaga sa Pilipinas. At doon din nagsimula ang relasyon ng mga Pilipinong mangingisda at
Chino ay nagiging marahas na. At Mhm. pati na ang Coast Guard ng China at ang iba pang mga fishing vessels ng China ay hinaharas na ang mga mangisda na naandoon sa Baho de Masinloc. Ang tingin namin, hindi ito historical eh. Hindi ito sa kasaysayan, walang ganun eh. Pero nito Mhm. ngayon, mayroon ng mga panggigipit, mayroon ng pambobomba ng tubig, mayroon ng panghahabol at iba pa. O Mhm. tingin namin, ano yun, ngayon marami na libong mga mangingisda ang hindi na nakakarating sa Baho de Masinloc at saka sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea dahil sa matinding takot at presensya ng mga barko de gera, barkong pampangisda ng China at Mhm. syempre yung naandyan din ang barko natin, yung barko ng Coast Guard, barko Mhm. ng BIPAR na naglisaw sa laot. Abay, Mhm. na gaano ka mang katapang, Oo. maduduwag ka din Ay, sa talaga. ganong klase ng Mhm. presensya. So to speak, so to speak. May mga nagtatanong dito, no? Mahina ba yung bantay dagat at marine law enforcement natin pagdating sa proteksyon sa mga malilit na mangingisda o hindi ito yung totoong problema? 'Di ba napag-uusapan natin yung nangyayari sa West Philippine Sea, 'di ba? Alam naman natin na inferior yung ating puwersa, no? Doon puwersa ng gobyerno, ng militar doon sa area na yon. Kaya nga hindi maproteksyonan yung mga mangingisda natin, no? Hindi hamak na maas sa sinasabi ng batas, kasama na yung Fisheries Code of the Philippines. Mahina ba yung bantay dagat at marine law enforcement natin? Sa pamalagian nating pag-iikot at pag-alam doon sa kalagayan ng ating mga mangingisda, ang sinasabi ay may mga bantay dagat na ang kaya lamang hulihin ay ang mga maliliit na mangingisdang tumatawid sa mga tinuturing na boundary. Kaya halimbawa, Mm. mangingisda, may bantay dagat halimbawa ang Balanga, may bantay dagat ang Orion at ang iba pang mga bayan. Ang binabantayan nila yung mga mangingisdang tumatawid na lampas doon sa kanilang bayan. At yun ang Mm. hinuhuli. Ganon din sa Cavite. Cavite, Parañaque. Ang mangingisda ng Parañaque hinuhuli sa Cavite. Ang mangingisda ng Cavite hinuhuli sa Parañaque. Ganon Mm. din, pag tumawid ka ng Nabotas, uhulihin ka rin sa Nabotas. Mga bantay dagat yon, naka-joint nila sa implementation itong mga maritime na nakadestino rin sa mga bayan-bayan. Ang tanong, Mm. ang usapin ay hindi naman, wala naman dapat ganun na paraan ng panghuhuli. Bakit mo hulihin ang mangisda sa isang particular na fishing ground na legal naman ang paraan ng pangisda, pero hinuhuli pag tumawid ka sa boundary? Pero malinaw pa sa sikat ng araw na may trawler, may buli-buli, mayroong pangulong na nandoon sa municipal water na hindi mahuli. Mm. Mayroon pang mga nagda-dynamite na hindi pa rin mahuli. Mayroong nagsasayanide na hindi pa rin mahuli. Bantay dagat dapat ang pinakamalapit na law enforcement na andyan. Pangalawa, tinatanong natin bakit hindi ganun kaaktibo ang bantay dagat? Una, walang suporta ang gobyerno sa kanila. Mm. Nakakita ka na ba, alam mo ba ka, Sonia, na lumalaot ang bantay dagat patrol na may dalang cooler at yelo? Mhm. Kapag may dala kang cooler at yelo, para saan yun? Mhm. Ilalagay mo ba sa cooler yung huli ng mga illegal na paraan ng pangisda o hulihin mo mismo yung nag-illegal na yon at dadalhin mo sa tabi? Mhm. Hindi mo kukunin yung huli nila at ikakarga sa cooler mo. Mhm. Ang tingin namin, ito ay nagiging dahilan, nagiging sanhi ng kaya nga binansagan hanggang ngayon, di nawala yung bansag na ang bantay dagat ay bantay kawat. Ibig Oh. sabihin, nagpupunta sa laot, may darang cooler, ang hinuhuli ay ang huli ng mga illegal na paraan na pangingisda. Na Mhm. napupuno ang cooler nila, umuwi. Wala kasing support eh. May pamilyado rin ito, may Mhm. mga anak na pinag-aaral at mayroong kailangang araw-araw na panustos. At hindi naman kasi nasusuportahan ng ating pamahalaan. Isa ito sa malaking problema kung bakit ang bantay dagat natin ay nagiging kaaway ng maliliit na mga mangisda mismo sa lugar na kung saan sila naandoon. Kaya yung mga leader natin sa
tabing-dagat ay sa ating mga chapters, galit na galit sa mga bantay dagat. Dahil hindi naman nga nila sinosolve ang problema ng mga mangingisda sa usapin ng illegal na paraan ng pangingisda. Sa inyong engagement, no, o pakikipag-ugnayan sa iba't ibang stakeholders sa Mm. buong Pilipinas, kasi nationwide ang inyong organization, meron ba kayong mga masasabi na matagumpay na mga best practices sa mga ilang mga LGUs o kahit man gaano kaliit ito na modelo na pwedeng tularan, meron ba? Maliban sa mga ilang mga nagsikap na mag-alaga ng tinatawag na MPA, yung Marine Protected Area. Meron tayong maayos na proteksyon na ginagawa ang mga mangisda doon sa isang partikular na mga 12 hectares na Marine Protected Area sa Lanao. Sa Mindanao yon, sa Mindanao. At mayroon din tayo dito sa Masinloc, mayroong mga kooperatiba na nagkakaroon ng pagsisikap na i-protect yung kanilang mga marine protected area. Kaya lang napakalimitado nito. At ang isa pang kinakailangan nga, suportahan din itong ganitong mga klase ng pagsisikap dahil sa tindi ng hirap ay ninanakaw din ang kanilang mga binabantayang isda sa mga marine protected area. Pero ibig sabihin kung mayroong organisadong na naglulunsad nito na pag unti-unting na napapanumbalik ang mga nawalang isda sa isang partikular na area dahil hindi nabubulabog, hindi nagagalaw ang partikular na area na yon dahil sa may nagbabantay na mga mangingisda at mga organisasyon sa kanilang mga marine protected area. Okay. Kapabs, medyo kulang na yung oras natin. 5 minutes na lang. Nakakaisang oras. Kung Okay. bibigyan ka ng 5 minuto para makipag-usap kay BBM, kay Presidente Bongbong Marcos, magbigay ka nga ng 5 rekomendasyon na ihahapag mo sa kanya para matiyak na magagawan natin ng paraan na gumanda-ganda naman ang kalagayan ng sektor ng maliliit na mangingisda at magkaroon ng kinabukasan ng sektor na ito. Una, tulad ng binanggit ko kanina, Mr. President, matindi ang krisis ng ating pangisdaan. Ang dahilan ng krisis ay patuloy na pagkakaroon ng mga proyekto tulad ng reclamation. Dapat ihinto na itong reclamation na to at gamitin ang mga hindi na maibabalik sa dating kaayusan ay gamitin natin sa pagpapaunlad sa ating pangisdaan. Pangalawa, dapat bahagi ng patuloy na paghihirap ng mga mangisda at patuloy na kakapusan ng pagkain ng ating bayan ay ang patuloy din na pag-iral ng mga kapitalistang pangingisda na sa kanilang sarili lamang napupunta ang likas na yaman ng ating karagatan. Pangatlo po, dapat ang mga mangingisda ay nakatira malapit sa kanilang kabuhayan tulad ng mga baybaying dagat. Dapat tiyakin ang kanilang paninirahan na ligtas sila sa anumang kalamidad na dulot ng pagbabago ng klima at ng mga dulot ng mga proyektong mapanira. Yun yung isasaan natin. Tapos ang DNR dapat, Mr. President, ay kailangang i-address nila ang patuloy na pagkasira ng mga baybaying dagat tulad ng mga habitat, mga tirahan ng isda at ang pagtitiyak na mapanumbalik natin ang ating mga kagubatan at mga halamang dagat para sa tirahan ng mga isda. Pangatlo, ang dapat suportahan natin ang mayorya ng mangingisda na siyang pinagmumulan ng pagkain sa buong bansa. Ang pagkain ng mga mamamayan sa paligid ng bansa natin, lalo na yung mga remote area, ay nagmumula sa lakas at pawis ng mga maliliit na mangingisda. Ang mga huli ng commercial fishing ay lagi nang nakapatungkol doon sa sentrong urban, sa mga maunlad na syudad at sa mga malalaking supermarket. Ang maliliit na mangingisda ang siyang nagpapakain sa sa mga mamamayan, sa mga komunidad na kung saan sila naandoon at nangingisda. Yun po yung maganda, ayun ang ating ihahapag. Ito man ay madalian, ito kasi ay kaagad na malalapatan ng solusyon kung tutugon ang ating presidente sa ganung kaklarong problema at solusyon na ating ihahapag sa kanya. Maraming salamat, Kapab, sa iyong napakahusay na presentasyon ng mga problema at maging ng mga posibleng mga solusyon
na kung pakikinggan lamang kayo ng pamahalaan, itong mga problema natin ito ay mareresolba, no? Siguro sa panghuli, dahil na medyo nagkulangan tayo ng oras dun sa quick takes natin, ano ba ang sa palagay mo ang pinakamalaking maling akala ng mga Pilipino tungkol sa mga mangingisda? Ang pilit nating tinatanggal at pinapasok sa isip ng mamamayang Pilipino, kung wala ang mangingisda, kulang ang nasa hapagkainan natin. Ibig sabihin, gaano man kami kahirap, pero ang aming tungkulin ay napakahalaga dahil kami ay naghahanap buhay para mabuhay at ang resulta ng aming hanap buhay ay para mag-ambag ng buhay sa mga mamamayan. Kaya tingin namin kailangan itong, katulad ng mga magsasaka, ang mangingisda ay tagapaglikha ng pagkain. Kung mawawala itong sektor na to, malaki ang magiging problema natin. Bagamat ngayon ay pinoproblema na natin kasi nga ang pamahalaan natin ay hindi nakapatungkol doon sa pagpapaunlad sa lokal na producer na tagapaglikha ng pagkain, bagkus doon nakatungkol sa importasyon at mga dayuhang mga produkto na galing sa import na pumapasok sa ating bayan. Okay, Kapabs, last question ko na lang sa iyo dahil wala na talagang oras, no? 1 hour na tayo. Saan manggagaling ang pag-asa ng sektor ng pangisdaan? Sino ang pag-asa? Meron ba? Una, ang mga mangingisda dapat ang tumingin na ang pangisdaan ay source ng kabuhayan ng pangmatagalan. Ang paniniwalang yon ay magtutulak sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang pangingisda, pagpatuloy na maituro sa kanyang mga anak, maituro sa ating mga mamamayan ang kahalagahan ng ating pangisdaan para sa ating lahat. Kasi ang tingin namin, hindi kailanman mauubos ang isda kung mapapangalagaan lamang. At patuloy na magbubigay ito ng buhay sa kabuhayan sa mga isda at buhay sa mamamayan kung mapapangalagaan lamang. Kaya dapat ang isang pamahalaan ay nakatingin din sa ganitong direksyon, ipagkait dapat ng pamahalaan sa mga mapangwasak na proyekto at dayuhan ang ating likas na kayamanan. Mangingisda ang dapat na makinabang at dapat na bigyan ng sapat na kakayanan at suporta para likhain itong tungkuling ito sa kanyang bayan. Maraming salamat sa iyo, Kapabs, sa Pangisda Pilipinas at sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood natin. Ngayong araw, mas naunawaan po natin ang kalagayan ng ating mga mangingisda. Ngunit higit pa rito, naunawaan natin ang usapin ng pangisdaan ay hindi lamang usapin ng mga nakatira sa baybayin. Sapagkat ito'y usapin ng pagkain, usapin ng kabuhayan, usapin ng kalikasan, at usapin ng kinabukasan. Ibig sabihin, ito po'y usapin ng buong sambayanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Sonia P. Soto at ito ang So to Speak. Usapang bayan, balitang napapanahon, mga isyu sa lipunan, sabay nating tutukton. Mula sa kalsada hanggang sa online eksena, mga kwentong pinag-uusapan, binibigyan